Hindi ako nag-overtime. I told Ma'am Rose na hindi ako magtatagal dahil gumabi na at dahil na ilan ko na lang na kailangan ako ng anak ko. Ayaw ko lang magtagal sa isang lugar na alam ko na malapit lang si Hunter. At totoo namang kailangan ako ng anak ko. Mahal ko pa rin si Hunter hanggang ngayon. Ayoko lang nagamulo ang buhay kong tahimik na. Pinagdurusahan ko na ang kasalanan ko. Ayokong magkasala ulit at mas importante ang anak ko higit kanino man. Maraming ideya sa mga isip ko na nagpapasakit ng ulo ko. Hunter's family is not just an ordinary family. They're millionaires, businessmen and politicians. Sila yung mga taong napaka-private ng buhay na walang masyadong exposure sa media. They're too powerful. Pero kapag anak ko na, lalabanan ko siya. Hindi ko hahayaan na makuha niya ang anak ko kung sakaling malaman niya. I will fight for my son, my only hope, my only strength. Hindi ko hahayaan na pati ang anak ko ay kunan sa kin. Pag-uwi ko ay ang iyak ni Theodore ang sumalubong sa kin. Karga-karga siya ni Tia Teresita habang pilit na pinapatahan. Agad kong inilipag ang sling bag ko sa upuan at dali-daling lumapit kay Theodore at kinuha mula kay Tia Teresita. Baby, tahan na. Hinaplos ko ang basang buhok ng anak ko, siguro ay dahil sa pawis. Ano ang gusto mo? Umiling si Tia at napamewang. Kanina pa iyak ng iyak si Theodore, hindi ko alam kung paano patatahanan, pero di bali, timplahan ko muna siya ng gatas. At tumalikod si Tia patungong kusina. Ang ibang mga nangungupahan ay nakatingin sa amin. Nahihiya na nga ako dahil baka naingayan sila sa anak ko. Tahan na anak nandito na si mama. Pagtatahan ko at hinalikan ang kanyang noo. Ngumuso ako at naglalabay. Ilang saglit lang ay unti-unti nang tumahan ang anak ko. Agad akong umupo sa upuan sa sala at nginitian ang anak ko. Ano ba want ni baby? Bakit ka umiiyak? Ngumuso ako pagkatapos at pinisil ang kanyang namamasang pisngi. Pinatayo ko ang anak ko sa aking hita. Ma, maligayang sambit ng anak ko at pumalakpak. Umawang ang labi ko at natawa. Mama, panggagaya ko. Ma, tumungo ako at hinawakan ng mahigpit ang anak ko dahil nagsisimula na naman siyang maging makulit. Oh, sumigla ulit si Theodore. Nilingon ko si Tia at nakita ko na may dala na siyang gatas at inilapag sa lamesa. Mabuti at tumahan na, nako, ikaw yata gusto makita ng anak mo. Umiling siya at naglakad patungo sa may pintuan at sinarado ang pinto. Marami yatang bisita, naglalabasan mga bata rito nang makakita ng helicopter. Umupo siya sa tapat ko at binuksan ang TV. Opo, marami, pero hindi ako nag-overtime kasi kailangan ako ng anak ko. Kinagat ko ang aking labi at nag-iwas ng tingin. Hinaplos ko ang likuran ng anak ko at iniyakap sa akin. Saglit lang naging makulit, inaantok na yata si Theodore, si Tia at ibinaling na muli ang tingin sa TV. Napabuntong hininga ako at tiningnan ang anak ko na pinaglalaroan na ang buhok ko. Sleep na tayo, anak. Ngumiti ako sabay kuha sa gatas na nasa lamesa. Inaantok na ang baby ko. Tumayo ako at nagpaalam na kay Tia. Dumiretso ako sa kwarto at inilapag si Theodore sa malambot na kama. Binuksan ko ang electric fan tsaka ako tumabi sa kanya. Sleep na, baby, nandito lang si mama. Mahina kong tinapik ang hita niya at ibinigay sa anak ko ang gatas. Habang umiinom ang anak ko ng gatas, pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Hindi maipagkaila na parehong-pareho sila ni Hunter halos lahat ng mukha. Medyo nakakatampo, at kaya hindi ko makakalimutan si Hunter dahil sa anak ko. May konting pagkamoreno si Hunter at maputi naman ako. Pero mas mabangis ang dugo ni Hunter at halos wala akong naiambag sa anak ko. Kaya as much as possible ay mag-iingat ako. I will never let him see my son. Hindi ko hahayaan na makuha siya sa kin. Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit ko inagon pero siguro iniiwasan ko na magkaroon kami ng interaksyon. Ayokong maulit yung kahapon dahil nanghihina ako kapag makaharap ko siya. Nagdadasal ako na sana huwag na niya akong gambalahin. 2 taon na ang nakalipas at tingin ko wala na siyang dapat ihabol sa akin. That fact that he is still married. Ayokong maulit-ulit. Nililigpit na namin ang mga gamit na ginamit sa party at ang iba ay ibinalik sa dating arrangement ang mga halaman na ginamit.
Napagtanto ko na masaya ang kanilang gabi kaya hindi nila nagawang magligpit. I even saw some guests swimming on the pool. Ang iba ay doon pa nag-uusap. Nanalo ako ng 1 sack bigas kagabi, Marsh. Grabe, sinuwerte ang beauty ko kagabi. Kwento ni Carlo habang nagbubuhat kami ng upuan para ilagay na sa sasakyan. Masyado lang talagang malandi si Carla kaya siya ang binigyan ng host. Sabat ni Kayla at humalaklak. Kung narito ka lang talaga kagabi, Catherine, baka ikaw ang mahiya para sa kanya. Inilapag namin ang mga chair sa truck at napamewang. Umirap si Carlo. Inggit ka lang talaga, Kayla, Binalingan ako ni Kayla. Bakit ka nga pala maaga umuwi kahapon? May nangyari ba sa anak mo? Napalunok ako at nag-iwas ng tingin. Okay naman ang anak ko. Mas gusto ko lang siyang makasama rito. Pinalo ni Carlo ang balikat ko. Sana nagstay ka saglit. Tutulungan sana kita maghanap ng fuffable. Nagulat ako nang itinulak ni Kayla si Carlo papalayo sa akin at hinila ako. Tama na nga yan, saway niya at sinaman ng tingin si Carlo na ngayon ay tumatawa na. Marami pa tayong lilinisin, huwag mo ngang impluwensyahan si Catherine, kontento na yan sa anak niya. Natawa ako at naghiwalay lang kami ng isa-isa kaming tinawag para saan dapat maglinis. Dala-dala ang walis ay pumunta ako sa cottage para doon maglinis. Pero halos maubusan ako ng hininga nang makita ko si Hunter na nasa labas ng cottage, nakatingin sa akin. Halos hindi ko na may hakbang ang paa ko dahil sa nakita. He is only wearing his towel on his lower part at kitang-kita ko kung paano umagos ang konting tubig sa kanyang abs. Para akong malulusaw dahil sa kanyang tingin. Napalunok ako at agad tumalikod. Aalis na sana ako nang marinig ko siyang magsalita. I think I will enjoy staying here for months. What do you think, Kathy? Bumilis ang tibok ng puso ko at humigpit ang kapit ko sa walis. He is testing me. Nang nilingon ko siya ay nakahalukip-kap na siya habang nakaangat ang gilid ng kanyang labi. What do you think, Kathy? Tanong niya muli at kumawala sa pagkahalukip-kap. I think I will definitely enjoy staying here for months. Patago kong kinuyam ang kamao ko at humugot ng malalim na hininga. Ewan ko sa'yo, Hunter. Buhay mo naman yan. Wala na akong paki sa'yo. Umawang ang labi niya at hindi makapaniwala sa sinabi ko. Bumilis ang tibok ng puso ko sa kaba at taranta nang humakbang siya papalapit sa akin na siyang ikina-address ko. Tatalikod na sana ako nang marahas niya akong hinawakan sa braso at hinila patungo sa cottage. Napangisi siya nang makita niya ang reaksyon ko. I know you still love me, aniya nang nasa cottage na kami. Hinuhuli niya ang aking tingin at iniiwas ko ang mata ko sa kanya. Bumibilis ang tibok ng puso ko na parang may humahabol sa kin. Napatalon ako sa gulat nang maramdaman ko ang kanyang kamay sa pisngi ko. Agad ko siyang hinarap at sinampal. Sumikip ang dibdib ko at nabitiwan niya ako dahil sa pagsampal ko sa kanya. Hindi ko talaga gagawin yun pero pinupuno niya ako. You slapped me, hindi makapaniwalang sambit niya at nilingon ko. I am serious. Hunter, 2 taon na ang nakalipas. Pinipigilan ko ang sarili ko na sumigaw dahil baka marinig kami. Please leave me alone. Leave you alone. Ngumisi siya. I will not gonna do that. You are my happiness, honey. Umawang ang labi ko at sumikip ang dibdib ko sa sinabi niya. You are also my happiness, Hunter. But I am willing to sacrifice. Tinapangan ko ang tingin ko sa kanya. Hunter, naka-move on na ako sa'yo, kaya sana ikaw din. Hindi na ako nakikipagbiruan dito. Kung talagang may awa ka pa sa akin at sa asawa mo, please magbago ka na. Our marriage will never work out, Kathy. Lamambot ang ekspresyon niya. You never let me explain my side. Explain. Kahit saang anggulo, kabit pa rin ako. Kahit anong klaseng side mo pa yan, Hunter. I felt betrayed. Pinaniwala mo ako sa lahat. Ang galing-galing mong magtago ng sekreto. Hindi magwo-work kasi ayaw mo. At walang babae ang gusto maging kabit. Huminahon ako at tiningnan siya. Nakatingin na lang siya sa akin at hindi na nagsalita. Z Hunter, nang inig ang boses ko. Just go home, your wife is waiting for you. Why can't you give her a chance? Why are you making this complicated? Madali lang naman yun, teach your heart to finally accept her.
Gusto ko na siyang umalis sa islang ito. Gusto ko na tigilan na niya ang kahibangan niya. Oo, mahal na mahal ko siya. Mahal na mahal ko pa rin ngunit kailangan ko na siyang bitiwan para sa ikabubuti ng lahat. I wanted so bad to be with Theodore pero hindi kami mabubuhay if hindi ako magtrabaho. Wala siyang maiinom na gatas, vitamins at iba pa kung hindi ako kakayod. Iyon lang ang mga bagay na magagawa ko sa kanya dahil hindi ko siya mabigyan ng kompletong pamilya. At nakakalungkot na mararanasan ito ng anak ko. But I will do my best to make me enough for him. Kahit sobrang hirap, kakayanin ko para sa anak ko. Magsasalita na sana si Hunter nang may tumawag sa kanya na kasamahan niya. Kaya agad-agad akong lumabas sa cottage at lumayo sa kanya. Hindi ko na siya gustong makaharap muli. Kasi sa tuwing makaharap ko siya, bumabalik sa akin ang isang alaala. Isang sekreto na tanging siya at ako lang ang may alam. Ang sekretong pilit kong binabaon sa limot. Grabe ang hot ni Fafa Guest. May balak yatang magbakasyon dito. Manghang sambit ni Carlo habang nakatingin kay Hunter na kasalukyang kausap ang lalaki na tumawag sa kanya kanina. Napailing na lang ako at nag-iwas ng tingin. Pinagpatuloy ko na lang ang pagliligpit habang si Carlo ay panay kwento. Natigil ako at napahaplos sa palapulsuhan ko kung saan ako hinawakan ni Hunter kanina. Kinagat ko ang aking labi at napasulyap sa banda ni Hunter. Ipinilig ko ang ulo ko tsaka nagpatuloy sa ginagawa. Inalis ko ang cover ng mga lamesa at isa-isang nilagay sa basket. Pilit kong iniwala sa isipan ko ang pinag-usapan namin kanina. Casa Resort is improving. Buwan-buwan mas lalong dumami ang pumupunta. Marami kasi talagang magagawa kapag narito ka. Nakita ko na siniko ni Kayla si Carlo. Manahimik ka nga riyan. Hindi yan papatol sa'yo, pareho kayong may espada. Ang KJ mo, inggit ka lang talaga sa beauty ko. Binalingan ako ni Kayla. Okay ka lang ba, Kathy? Napakurap ako at natarante siyang nilingon. Oo, okay lang ako. Sa sobrang taranta ko at nahulog ko ang mamahaling baso at nabasag ito sa sahig. Napasinghap si Kayla at Carlo. Pati ang ibang mga katrabaho ko ay napatingin sa akin. Oh my gosh, girl! Natarantang tili ni Carlo at dali-dali akong nilapitan. Nanginginig ako sa kaba at takot. Mamahalin ang baso na nabasag ko at sigurado ko na malaki ang makakaltas sa sweldo ko. Sa taranta ko ay dali-dali akong umupo at pinulot ang mga basag. Aray, namutla ako nang may lumabas na dugo sa palad ko. Diyos mio, Marimar, kumuha ka ng first aid, Ollie. Sigaw ni Carlo at tarantang lumapit sa akin sabay hawak sa kamay ko na nagdurugo. I hate blood. Kinaikit ko ang mata ko dahil baka mahimatay ako. Diyos mio, takot ka ba sa dugo? Paano yung dugo sa pekpek mo? Di ka takot. Grabe, ang laki ng hiwa. Sayang kutis mo. Naghihinayang na sambit ni Kayla. Pinaupo nila ako sa upuan habang hawak ni Carlo ang kamay ko. Dal iyan mo dyan, Ollie, baka mahimatay pa to. Tarantang sabi ni Carlo. Hinihingal ako habang tinatagan ang sarili. Sobrang nakakahiya dahil gumawa ako ng eksena. Naramdaman ko na ginamo ni Carlo ang sugat ko. Napakagat ako ng mariin sa ibabang labi habang tinitiis ang hapdi. Narinig ko ang pagtikhim ng isang pamilyar na boses. Naamoy ko ang pabango niya kaya ay napamulat ako. Umawang at napasinghap ako nang makita ko si Hunter na nakatingin na sa amin. Bumaba ang kanyang mata sa kamay ko. Hinunatakot ako sa dugo. But why is he here? Let me take care of it. Biglang sambit niya at binalingan si Carlo na ngayon ay nakatulala na. Nilakihan ko ng mata si Carlo pero hindi niya ako pinansin. Nakatitig lang siya kay Hunter na parang nakakita ng isang anghel. Sure, sir. Nauutol na sambit ni Carlo at binitiwan ang kamay ko. Agad kong tinago ang kanang kamay ko nang umupo siya sa inuupuan ni Carlo. Nag-iwas ako ng tingin at napakagat sa labi. Nasa labas kami at alam kong kitang-kita na kami rito. He is making a scene. You may continue your work. I know how to do this. At tiningnan ako. Napasinghap ako nang lumuhad siya sa harapan ko at puwersahang kinuha ang kamay ko at hinila papalapit sa kanya. Umawang ang labi ko nang sinimulan na niya akong gamutin. Napalunok ako at hindi na maayos ang pagtibok ng puso ko dahil sa kaba. Nagsialisa ng iba at iniwan kami ni Hunter na kaming dalawa lang. Napalunok ako at nag-iwas ng tingin.
Nagangat siya ng tingin sa akin. You should take good care of yourself. Napapikit ako sa hapdi nang nilagyan niya ng bulak ang sugat ko. May nilagay pala siya na alcohol. Hunter, hindi na ako natutuwa. Nanginginig kong sinabi. Hindi nakakatuwa because I am serious, Kathy. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin ako hinayaan na magpaliwanag. Hindi mo alam ang mga sinasabi mo. Hindi mo kilala ang asawa ko. Nagmulat ako ng tingin. Dapat ko pa bang kilalanin? Wala na dapat tayong pag-usapan pa. No, marami pa tayong dapat pag-usapan, Kathy. Marami pa and all I want from you is an assurance. Assurance. Kumunot ang nok ko. Anong assurance ang sinasabi mo? That you still love me, mariin niyang sinabi. Na ako pa rin, Kathy. Na naghihintay ka pa rin sa akin. Nanginginig ang kamay ko dahil sa sinabi niya. Kumirot ang puso ko at kinagat ng mariin ang labi. Kathy, nang matapos niya akong gamutin ay tumayo na ako at hinila ang kamay ko papalayo sa kanya. Nanatili lang siyang nakaluhod. Thank you, but I am totally over you. Lakas loob kong sabi at tinalikuran siya. Mahal na mahal kita, pero kaya kong magsinungaling para lang hindi na muli mauulit ang lahat. Isang linggo na ang nakalipas simula nang mangyari iyon at wala na akong balita sa kanya. Narinig ko na lang mula kay Carlo na umalis na. Kumirot ang puso ko. Ako mismo ang nagtulak sa kanya palayo. Walang babae ang gusto maging kabit. Hinding-hindi ko pinapangarap yun. Mahal na mahal ko siya at mananatili lang yun na ganoon. Kung kailangang magsinungaling ako palagi, gagawin ko para lang tuluyan na siyang malayo sa akin. Kaya mabuti na lang at nakaalis na siya, para bumalik na sa normal itong kabang nararamdaman ko. Isa akong babae na makasalanan. I grew up disowned by my mother. Growing up with so many judgmental people around me. I can also live alone. I can live without a man. I can take good care of myself. Tinanggap ko ang sarili kong kamalian at nagpakalayo. Sabado, day off ko ay naisipan ko na ipasyal ang anak ko sa palengke. Minsan lang namin ito ginagawa at ngayon ay ang pagkakataon para makabonding ko ang anak ko. Nilagyan ko ng Angry Birds na sombrero ang anak ko tsaka binuhat. Suot ko ay isang simpleng white floral dress at pinalugay ko ang buhok ko na hanggang balikat. Mag-iingat kayo, kumaway si Tia Teresita habang nasa gate na kami. Nilingon ko ang anak ko at kinuha ko ang kamay niya at kinaway. Bye, Tia Teresita, sabi ko habang ikinaway-kaway ang kamay ng anak ko. Natawa kami pareho ni Tia Teresita nang bigla akong niyakap ni Theodore sa leeg, nahihiya. Sigurado ako na mahiyain si Theodore pag naging binata na. Ngumuso ako at tumungo. Panigurado, kasama ko rin sa pagpunta sa palengke sina Carlo at Kayla na kasalukuyang naghihintay sa amin sa labas. Oy, ang cute ni Baby Theodore. Sinalubong ng isang pagpisil sa pisngi ni Kayla ang anak ko at hinaplos ang braso. Nagulat na lang ako nang biglang umiyak si Theodore at masyamakap pa sa akin. Pinatahan ko siya at inayos ang kanyang sombrero. Grabe, nakakatakot talaga pagmumukha mo, Kayla. Umiyak ang batang pogi. Pang-aasar ni Carlo at lumayo ng papaluan na sana siya ni Kayla. Abay gaga ka. Sigaw niya at nilingon ulit kami ng anak ko at ngumti. Pogi naman ni Baby Theodore. Lumiit ang mata ni Kayla habang nakatingin pa rin sa anak ko. Parang may kamukha siya. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa sinabi niya. Bakit hindi ko makalimutan? Carbon copy ni Hunter si Theodore. I just hope na hindi sila mag-assume na si Hunter dahil mababaliw talaga ako. Mabuti at may dumaan na tricycle kaya agad ko itong pinara at napatikim. Sakay na tayo, baka marami na ang tao sa palengke ngayon, sambit ko at nauna nang pumasok sa tricycle. Halika na rito, iwan ka namin, lamandi ka pa eh. Narinig ko ang mahinang halakhak ni Carlo. Ang ipal mo talaga, Kayla, no? Kaya ka walang jowa, eh. Napailing na lang ako at hinalikan ang anak ko sa pisngi na nakakandong sa akin. Humugot ako ng malalim na hininga at itinuon ang paningin sa hagdan. Hala, malapit na pala fiesta rito sa Saragossa. Gulat na sambit ni Carlo nang makarating kami sa palengke. Tumango ako at napanguso. Oo, dumami nga display, eh. Napapikit ako nang makaramdam ako ng init. Agad kong nilagyan ng panyo ang ibabaw ng sombrero ni Theodore tsaka ko binuksan ang payong dahil mainit.
Magkano ang sapatos na yan? Tanong ko sabay turo sa kulay blue na sapatos na nakadisplay sa harapan ng tindahan. Plano ko kasing bilhan ng damit at sapatos si Theodore. Mabuti at hindi na umiyak ang anak ko at masaya na sa isang laruan na binili ko kanina. Nagkahiwalay kami saglit ng aking kaibigan dahil may kanya-kanya kaming bibilhin. Ngumit sa akin ang tindera at kinuha ang sapatos. 200 pesos lang ma'am, saktong-sakto sa paa ng anak nyo. Tumango ako at pumili ng ibang kulay. Ilang minuto ang tinagal ko sa pamimili at sinusukat pa sa anak ko. Nang makapili ako ay binayaran ko na at pinasuot ang sapatos kay Theodore. Mukhang makakalakad naman yata yan, miss. Napalingon ako sa bandang gilid ko nang makita kong may nagsalita. Isa siyang babar na may makapal na make-up at kilay. Ngumiti ako sa kanya at inayos ang pagkabuhat sa anak ko. Delikado kasi polalakarin dito sa palengke, baka madapa. Inirapan niya ako, ang arte mo naman, at nilubayan niya ako. Nagkatinginan tuloy kami ng tindera at saka mahinang natawa. Hinintay ko sina Carlo at Kayla sa waiting shed. Umupo ako roon at nilapag ang plastic bag sa gilid ko at nilagay ko sa hita ang anak ko. Baby, sana makapag-talk ka na para hindi na ako lonely, mahina kong sinabi sabay ayos sa kanyang sapatos. Hinubad ko rin ang sombrero dahil pinagpapawisan na ang kanyang ulo. Napangiti ako nang pumalakpak ang anak ko habang hawak-hawak niya ang robot na binili ko. Oy, merienda! Napalingon ako nang makita ko si Kayla na may dalang buko juice at pandesal. Kumaway siya nang makita ako at agad nagtungo sa waiting shed. Para sa'yo, hinihingal niyang sabi sabay abot sa buko juice. Tinanggap ko ito at nginitian siya. Salamat. Grabe, nakarinig ako ng chismis mula roon. Dumating si Carlo na pawis, mukhang galing siyang tumakbo. Nagtataka ko silang tiningnan habang pinag-usapan ng tungkol sa lupain. Lol, tangalang maniwala, hindi papayag ang kapitan. Tsaka matagal na tayong nakatira rito. Wala ba silang awa sa mga nakatira? Ano ba ang nangyayari? Ang tanong ko. Sis, binili na raw ang buong isla. Sobrang impossible. Maraming tao rito, Diyos mio. Sinapo ni Carlo ang kanyang noo tsaka matamlay na umupo sa sementadong upuan. At, magpapatayo raw ng Carmichael Building. Ang lupit. Wala man lang awa, dagdag ni Carlo. Pero kung totoo man ay wala tayong magagawa. Hiram lang ang mga lupain na at posibleng papaalisin tayo. Saan naman tayo lilipat kung ganun? Kumirot ang puso ko sa narinig. This island became my new home at nakakalungkot na may posibleng papaalisin ang mga tao rito dahil lang sa isang sakam na walang awa. Pwede pa rin naman silang magpatayo ng building na hindi pinapaalis ang mga tao. Pag-uwi namin ay maraming mga tao ang nagkukumpulan sa may purok. Nakita ko na nag-aaway na ang iba. Naroon din ang kapitan ng barangay at pinag-uusapan nila ngayon ang tungkol sa lupa. Ano na gagawin natin ngayon, Kap? Aalis na ba tayo rito? Tanong ng isang concern na mamamayan. Kinuha ni Kayla si Theodore mula sa akin at nauna na sila sa bahay. Lumapit ako roon para makinig. Nakita ko rin si Tia Chris na sobrang problemado. Ano pong nangyayari? Tanong ko sabay tingin kay Tia Chris. Baka tuluyan na tayong mapapaalis dito sa lugar na ito. Binenta na ang Isla Iha sa malaking halaga. Umawang ang labi ko. Naaawa ako sa mga sitwasyon ng mga tao rito dahil matagal na sila rito. Hindi rin natin masisisi kung sino man ang may-ari, siguro dahil kay pangangailangan. But she should have told the people about her plan, hindi yung ganito na biglaan. Humugat ako ng malalim na hininga at nagtanong muli. Pwede ko bang malaman kung sino ang nakabili ng lupain? Nagangat ng tingin ang kapitan sa akin. Hunter Enrique Vanderbilt, anak ng governor ng buong Cebu. Umawang ang labi ko at hindi makapaniwala sa narinig. Hunter, what the? Umawang ang labi ko at hindi makapaniwala sa narinig. Kaya nababahala na kami dahil wala kaming magagawa. Hirap din pakiusapan ng gobernador dahil busy. Hindi ko alam kung ano ang plano ng anak niya at bigla-biglaan na lang ang lahat. Napaatras ako at kinuyam ang kamao. Nanginginig ako sa inis at galit. How could you, Hunter? How could you do this to the people? Ganun na ba siya at magka-building? Kinabukasan ay maaga akong pumasok sa resort para kunin ang impormasyon ni Hunter. Hindi na talaga siya nakakatuwa.
Kinuha ko ang logbook at hinanap ang pangalan ni Hunter. Nagtataka pa si Ollie pero hinayaan na lang niya ako. Nang makita ko na ang numero niya ay lumapit ako sa telepono at diin-dial ang numero ni Hunter. Ilang beses nagring bago sinagot. Hello? Hunter, mag-usap tayo. Walang hiya ka talaga. Naiiyak na sambit ko at kinuyam ang kamao ko. Narinig ko ang pagsinghap niya at humalaklak sa kabilang linya. Wow, ang dali mo naman nalaman. I knew you would call me. What can I do for you, baby? Tigilan mo na to, please, maawa ka naman sa mga tao rito. Wala na silang matitirhan. Desperadang sambit ko at nanginginig na ang kamay ko habang narito sa front desk. I don't want to talk about it through phone, malamig niyang sambit. Pupunta ako riyan. I will surely grant your wish, but with a condition, of course. He chuckled. Umawang ang labi ko. Sige. Iyon ang tangi kong sagot bago inilapag ang telepono. Nanghihina akong napaupo sa upuan at yumuko. Pinigilan ko ang sarili ko sa pag-iyak. Sinapo ko ang mukha ko at pinigilan ang sarili na maiyak. Mahal na mahal ko ang lugar na ito. Ito ang dahilan ng pagbabago ko. Tinanggap ko muli ang sarili ko ng buong buo. Hindi deserve ng mga tao ang mapatalsik dito. They are the original owner of this island. Hindi ko hahayaan na mapaalis sila ng dahil lang sa baluktot na utak ni Hunter.